Good afternoon. So, asan na ba ako? Um, Kailangan nating maging simple saan tayo kukuha para consistent kung ano yung ginagawa natin. Ito yung sa 1 minute para lang makita niyo yung consistency. So, tatanggalin ko 'to. H 'to, oh. Tandaan niyo 'yan, oh, H 'yan, oh. Lagay natin, sandali. Copy, copy. And then lagay natin dito sa Facebook. Facebook. 'To. Face. Kasi di-delete ko 'to, eh. Pakita ko lang yung pakita ko lang yung pinakasimple. Okay, eto. Although nasa 1 minute tayo, nakita niyo ito, ang trend dito sa 1 minute is downtrend. So, mas safe kung siyempre, simplest as ever, ang kukunin natin ay downtrend, which is this one right here. Kita niyo hinata ko dun sa block. Ito yung TP. Yan, downtrend yan. Tapos ang sell natin is dito. Right? Ito ang sell area. Short. Sell short. Yan ang sell short area natin. Kaya simple na yan, ha? Ganyan. Sinundan lang natin to. Pero of course, kung gusto niyo maging yung consistency na pwede rin natin gawin para humanap ng reversal is of course kailangan sa higher time frame para meron tayong baseline. Pero mas marami rito tayong makikita sa 1 minute na pupuwede rin natin gawin sa higher minute. Okay, kunyari ito yung ating, resistance. O yan pinakamataas na resistance natin, 'di ba? Resistance. It's not the resistance, 'di ba? Yung collapse ng, structure ang hinahanap mo, which is ibig sabihin right here, ito yung collapse ng structure. Right? Nag-collapse siyang structure diyan. Pero saan yan nag-umpisa? Yun yung hahanapin natin. Saka kung kung malagpasan natin yun, saan tayo re-entry. So kung meron na kayong data na ganyan, madali lang ang re-entry. Hanapan niyo lang ng higher high saka lower low, right? Higher high, then lower low, and then pasok natin yung parallel natin, right? Itong parallel natin. Then hatakin niyo lang 'to hanggang do'n sa pinakababa. Ito, yan, yan, yan. Yun, 'to pinakamababa. So ito na yung dito na yung collapse mo, dito na yung area mo ng sell or puwede yan, ito na yung sell natin, 'di ba? Sell short natin. Ito ang sell short natin, yan. 'Pag may data ka na, ah, sell short, pullback, entry, bear, yan. From dito hanggang doon, may data ka na, sell short. Or kung gusto mong sabayan yan, kunyari nalagpasan mo yan, eh di ganito naman ang gagawin mo. Susundan mo naman to. Susundan mo yan, right? And then, atake mo dun sa pula, dito. Atake mo, it's either hatakin mo dyan o hatakin mo dun sa pinakamababa. Ito ngayon ang sell area mo, sell short area mo. Yan, sell short area mo yan. Ito yung TP yung sa ilalim. So, yun yung mga ways na pwede mong gawin. Ngayon, yung pinaka-simpleng ways. Paano mo hahanapin yung kung saan nag-start?
let's say, ito yung resistance mo. Dito tayo magagaling ngayon sa baba. Ito yung support. Ito yung support. Right? So, ayan yung support. Yan yung pinakamabang nakita natin. So, ayan na yung support. Ito yung resistance. Magagawa tayo ng regression. From dun sa support hanggang dito sa pinakamataas ng resistance. From here, may kakakita ka na naman ng yung pinaka-last. Ito. So, kukunin mo yan. Support ng resistance. Ito ngayon ang gagamitin nating baseline. Ito, confirmation, right? Ito confirmation na yung structure niya is break na. Pwede rin kayo mag-re-entry dyan, right? Ng short. Hanapin nyo yung pinakamataas saka itong pinakamababa. Something like this. Again, kasi na-break niya na yan, so magpo-pullback yan. Ito yung pinakamababa, pinakamataas. Yan, and then hatakan nyo lang to hanggang sa pinakamababa. Ito yung entry natin. Yan, entry natin yan. Di ba? Pwede rin yan. Lahat ng possibilities. Pwede din yan. So, habol na kayo doon. Right? Pero ang hinahanap natin yung pinaka-early is eto, posible lang to kasi pwedeng bumalik uli yan, hindi lagpasan to. Kaya nga sinabi ko confirmation to eh. Itong pinakamalaking parallel mo pataas. To. Gawin natin itong blue kasi pataas. Blue. Yan. So, ito ang short. Short. Blue short. Yan. So, ito ang confirmation natin itong malaking triangle. Bear. Yeah. Yan. Pero dito sa taas, pwede ring maging ito yan, tas bumalik. Pero pwede ring ma-confirm siya na dire-diretso. Pero ang mangyayari kasi dito is para kang scalping. Tapos nung nag-scalping ka, dumiretso na sa low kasi na-break niya na tong confirmation mo. Pero ang gusto mo kasing makuha, safe, pero gusto mong mahuli yan, right? So ito yun. I, i, i-technical analysis mo yung kada taas niya papuntang baba. Pero dahil pataas din to, like I would say, hindi pa nabe-break yun, pwede kang mag-scalping din dito. Right? And then, same as usual, ganyan lang din yun. Yan, scalping yan pataas naman. Tapos hatakin mo lang to. Yan doon. So, ito yung area mo na. Kaya kung gusto mo makuha yung pataas, yung pero ito, naliligaw tayo eh. So, ito na yung nakakita ka ng resistance. Yung resistance niya, pwede rin maging ito yan. Kaya lang fail. So, ito na naman tayo. Magkaganyan na naman tayo. So, ang gagawin natin, ito, i-extend natin. So, ito yung bearish. Bearish yan. Na-break niya. Parang ito. Na-break. So, ang pinakamadali dito na paraan is kunin mo lang yung taas, kunin mo yung baba, just gamitin natin to. Gamitin natin to. Right? Yan. Tapos hahatakin mo lang to pababa. So, yun yung area mo ng pullback. Ito. Simple rin yan. Same as usual. Yan. So, yun yung area mo ng pag lumagpas dyan, gaya dito, lumagpas, hindi pa yon. Pero, meron ka dito ka sabihin natin dito ka long, alam mo kung saan ka magsisell. Yan. Ngayon, yung technical nito is ganito. Kunin mo yung resistance, kunin mo tong resistance, and then kunin mo tong kung saan siya na-break. Yan ngayon yung termination mo. Dito siya na-break, right?
ito yung termination mo. Resistance, and then kung saan siya na-break, yan ang marker mo ng baseline mo ng pababa. Yan ang baseline mo ng pababa. Kailangan hindi niya mabibreak yan. Ibig sabihin, yung structure mo, bumagsak na. Every time, kunyari sa ilalim ka, right? Kunyari sa ilalim ka. Ito yung highest, ito yung pinaka-low mo, pinaka-low mo, right? Kuha na natin ito. Ito ang pinaka-low mo. So, ito ay pababa, short. Gagawan mo ng ito, na-break, kung saan na-break, right? Bull, yan. Doon na-break. Ito yung pinakababa mong support. Yan ang pinakababa mong support. Doon na-break. So, yan ang magiging termination mo. Yan. Ito. Itong area na to. Kailangan hindi niya ito ma-break. Yan ang structure. Yan ang break structure niya. Napataas na siya. Termination, blue zone. Yan. See? Diba? Pag mag-scalping kayo, pwede yan. Yan ang termination. Pag bumagsak dyan, stop loss kayo. Pero kung hindi, kikita kayo. Not, and then, ang susunod na natin nyo is same thing dun sa pataas. Kung ito yung pinakamababa niya, maghahanap lang kayo. Ito, hintayin nyo na rin to. Diba? Ito yung bulong pataas, ito yung red na pababa. Pag lumabas yung red, pababa na yan. Pero dito, edi nag-in kayo dyan, tapos nakahanap na kayo ng data. Let's say, naghanap na, ito na yung data natin. Tatimingan mo lang yung kung kailan ka hindi ka hindi ka magsisell hanggang hindi lumabas tong red. That's one thing, right? Nasa 1 minute ka. Hindi ka magsisell kung hindi pa lumagpas tong tong bearish natin na to, bearish decision natin, right? Or maghahanap ka ng pinakamababa dito every cycle pinakamababa. And then gaganyan mo. And then at the end, ganun din, itataas mo yan. Ngayon, hindi ka magsisell hanggang hindi ito nabe-break. Ito, pinakamataas, resistance, kung saan na-break. So, ito ang area mo ng uh, termination. Red. There. Yan. Nakalong ka. Ayun pala, nakalong ka. So, nung na-break yan, yung termination mo na yan, kasi kailangan, kung nakalong ka, kailangan niyang ma-break yan. Ito, blue. Yan. Nung na-break na, mag-sell ka na. Pwede kang mag-sell doon. Pwede kang mag-sell dito. Pwede kang mag-sell dito kasi na-break siya dyan. And then, pwede ka rin mag-sell nung lumabas na tong blue. Hindi. Kung nakastay ka pa at lumabas ang blue, mag-stay ka muna. Kasi pataas pa yan kung nakalong ka. Dito ang sell talaga niya. Dito. Diyan. Kasi dyan na-break yung structure mo. Right? So, ganun yun. So, same thing here, right? Same thing here. Pag may data ka na, data mo, yan. No? So, na-break doon. Ito yung pinakamababa. Ito yung support. Dito na-break. So, yan ang termination mo ng blue.
kung naka-short ka. Blue, 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 blue. Yan. Pataas na siya dyan. Or, nakikita mo to, along dito sa parallel mo na yun, ito yung pinakamataas yun, ang pinakamababa. No? Pwede mong kunin yan dyan. Yan. So, red natin to. Mga red yan. Kasi pababa. Pati ito. Red. Pababa. Yan. So, ang termination mo dito, micro termination mo, is itong na-break na to, saka itong resistance mo. So, ito ang blue mo rito. Ito, support, saka yung breakout. So, yan ang termination mo dyan. Ito. Ayun ang confirmation mo. Right? Blue termination. Yan. Yun. Yun lang yun. Then, yun nga, samahan nyo na lang ng major. Yan na yun. Stop loss nyo sa ilalim, stop loss nyo sa taas. Pag na-break, stop loss. Pataas, pag bumagsak, yan. Yan, stop loss. Doon. Okay? Sana nakatulong. Kahit saan ka niyan, ha? Pwede nyo determine yung baseline nyo sa higher time frame para alam nyo kung magsisell na kayo o hindi. Or, eto, 1 minute. Kwanto? Ang tawag dito, yung scalping. Scalping. Okay? So, ito, ang susundan nyo dito. Itong major. Ayan yung major ng 1 minute. Yan. Yan major ng 1 minute. So, doon. Right? And then, yun nga, kung gusto nyo ng madalian, pwede kang magta-start dito. Ganyan. Kung bababa, and then kung pataas yung gusto mong kunin, scalping yung pababa. Kasi pataas ka dito. Ayan. Kung pataas, yan ang kukunin mo. Or hanggang dito. Yan. Ito ang buy mo. And then dito, ganun din. Mas safe kung pababa. Right? And then ito yung TV mo. Yan. Pwede mag-TP doon. So, either or neither nun, pag mamili na kayo kung paano nyo babanatan yan. Okay. Yun lang. 20 minutes. Bye-bye.